Ang pangalang Magdayong maaaring hindi mo pa ito narinig. Ngunit para sa mga nakatira sa nayong ito, kung saan ang hangganan ng realidad at pantasya ay kung minsan ay marupok, ang pangalang iyon ay iniugnay sa mga kwentong walang nangahas na sabihin. At ngayon, ikukwento namin sa inyo ang kwento ng magkapatid na sina Lucas at Luis at isang nilalang na walang nangahas na pangalanan. Sila ay mga batang albularyo, mga manggagamot na makikilala mo kahit saan sa malalayong nayon. Ngunit para kina Lucas at Luis, ang landas na ito ay hindi madali. Bata pa lang sila, pinangarap na nilang sundan ang yapak ng kanilang ama, isang sikat na albularyo sa nayon. Ngunit nagbago ang lahat nang hindi sinasadyang makatagpo sila ng isang nilalang sa kagubatan. Ang hindi nila inaasahan ay ang simula ng nakakatakot na mga sikreto na hindi maibabalik. Sa isang madilim na kagubatan na may lamang kakaibang ingay sa gabi, tulad ng hangin na sumisipol sa mga dahon. Biglang nagliwanag ang flashlight sa isang maliit na bagay, nakatago sa likod ng isang lumang puno. Noong isang maulan na gabi, dalawang magkapatid ang nakadiskubre ng kakaibang nilalang. Noong una, inakala nila na ito ay isang hindi nakakapinsalang hayop. Ngunit nang kumislap ang flashlight, napagtanto nila hindi ito isang aso, hindi isang ordinaryong hayop. Ito ay isang kakaibang nilalang na may matingkad na mga mata at isang ulo na parang isang paniki. Napatingin si Luis sa nilalang, na lalaki ang mga mata sa pagkalito. Tumabi sa kanya si Lucas, namumutla ang mukha, hawak pa rin ng isang kamay ang flashlight. Ang mahinang liwanag ay halos hindi sapat upang maipaliwanag ang katotohanan. Mukhang nagkataon lang, ngunit ang hindi nila alam ito ang naging simula ng hindi maipaliwanag. Ang nilalang na ito ay hindi ordinaryong hayop. Ito ay isang sigbin. Isang makamulto na nilalang na ipinanganak mula sa madilim na kaluluwa. Ngunit paano napagtanto nina Lucas at Luis iyon? At mapoprotektahan ba nila ito, samantalang ang mga tao sa nayon ay naghihintay na sirain ang lahat ng ganoong nilalang? Akala nila maililigtas nila ang nilalang na ito, akala nila mapoprotektahan nila ito mula sa panganib. Ngunit pagkatapos, matutuklasan nila na ang nilalang na ito ay higit pa sa isang hayop. May mga kapangyarihan ito na hindi nila maintindihan. At ngayon, nahaharap sila sa isang pagpipilian, protektahan ang nilalang na ito o hayaan ang iba pang mga albularyo sa nayon na sirain ito. Ang mga albularyo sa nayon ay nakatayong nagkukumpulan, ang kanilang madilim na mga mata ay nakatutok kina Lucas at Luis, na hindi nila namamalayan na sila ay nakatayo sa gitna ng isang katotohanan na mas kakilakilabot kaysa sa anumang naisip nila. Ang kanilang kwento, ang kwento ng dalawang magkapatid, ng mga nakatagong katotohanan at ng isang nilalang na, kung hindi mapipigilan, maaaring maging katapusan ng lahat ay nagsisimula pa lamang. Sa malalim na kagubatan sa gabi, mahina ang liwanag ng buwan sa mga dahon. Ang dalawang magkapatid na lalaki, sina Lucas at Luis, ay palihim na naglalakad sa daanan, may hawak na mga flashlight. Ang liwanag ay umiindayog sa bawat hakbang. Sa dilim ng kagubatan na ito, may mga bagay na hindi dapat matagpuan. At ngayong gabi, matutuklasan ng magkapatid na Lucas at Luis ang isang lihim na hindi maiisip ng sinuman. Isang nilalang na may hugis na kahit na ang pinaka may karanasang mga albularyo ay hindi maipaliwanag. Ang mga mata ni Luis kumikinang habang may nakikita siyang kakaiba sa malayo. Luis boses tense. Kuya Lucas, tingnan mo may gumagalaw. Isang maliit na itim na anino ang gumagalaw sa gitna ng mga palumpong. Binuksan ni Lucas ang flashlight, ang liwanag na tumatama sa maliit na nilalang na nakasiksik sa lupa. May hugis ito ng aso, ngunit ang ulo nito ay parang paniki. Ang dalawang magkapatid ay tumayo, hindi nangangahas na maniwala sa kanilang mga mata. Lucas, sa isang kahina-hinala, maingat na boses. Luis, hindi ito ordinaryong hayop. Mag-ingat ka.
Humakbang papalapit si Luis, hindi nagpakita ng takot ang hayop, sa halip ay tumingala lamang sa kanila gamit ang malalaki at maamong mga mata nito. Nag-aalalang tumingin si Lucas, ngunit hindi na siya makaalis dahil sa awa. Noong una, akala nila ay nakahanap na sila ng bagong hayop, isang hayop na hindi pa nila nakita. Ngunit hindi maikakaila ang kakaibang pakiramdam sa puso ni Lucas. Hindi ito isang ordinaryong hayop. Ngunit paano sila makakaalis kung ang nilalang na ito ay tila hindi naman mapanganib, isa lamang mahinang nilalang? Kumuha ng tuwalya at ilang pagkain ang magkapatid at inalagaan ng hayop. Kumain at uminom ito, baka sa mukha nito ang kasiyahan. Ngunit isang pakiramdam ng pagkabalisa ay patuloy na bumabangon sa puso ni Lucas. Natuwa si Luis inosente. "Look, Lucas! Kumain na. Baka ito ang magiging alaga natin." Lucas, sa nag-aalala, mahinang boses. "We can't keep it like this. I don't know what it is. Pero hindi normal." Kinabukasan, nagsimulang magpakita ng kakaibang senyales ang nilalang. Nagsimula itong gumawa ng kakaibang tunog, kumikinang ang mga mata sa dilim, unti-unting lumaki ang katawan. Sa tuwing gumagalaw ito, nagbabago ang silhouette nito, hindi na ang maliit na hayop noon. At pagkatapos nagsimula na ang mga pagbabago. Hindi na kamukha ng hayop ang hayop na iniligtas nila. Unti-unting lumaki ang katawan nito, flexible ang mga galaw nito, parang nag-iba. Lumaki ang parang paniki nitong ulo, lumiwanag ang mga mata, puno ng ligaw. Matanto kaya nina Lucas at Luis ang panganib na nakatago sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Umupo si Luis malapit sa nilalang, biglang nakarinig ng mahinang ungol na nagmumula sa bibig nito. Tumingin ito sa mga mata ni Luis, isang malamig na hangin ang bumungad sa kanya. "Luis," nanginginig ang boses. "Kuya Lucas, ito, hindi na ito pareho. Ito ay nagbabago." Humakbang si Lucas, tinitigan ang nilalang. Ang nilalang ay kasing tangkad na ngayon ng nasa hustong gulang, ang balat nito ay makintab, ang mga marupok na pakpak ay nagsisimula ng umusbong mula sa likod nito. Parehong tumayo ang magkapatid, hindi alam ang gagawin. Lucas, determinado ang boses, ngunit puno ng takot. "Luis, kailangan nating alisin ito. Hindi natin ito maiiwan dito. Hindi ito isang normal na nilalang. Nagiging isang aswang." Ang mga imahe ay kumukupa sa dalawang magkapatid na nakaupo sa tapat ng isa't isa. Ang madilim na liwanag mula sa lamparan ng langis ay naglalagay ng pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Ngunit ngayon, hindi na sila maaaring tumalikod. Ang nilalang na ito ay nagsimulang magbago, at ang kanilang mga desisyon ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Kailangan nilang harapin ang isang nakakatakot na katotohanan, patuloy itong protektahan o ibigay ito sa ibang mga albularyo na naglalayong sirain ang lahat ng hindi maipaliwanag. Nagkatinginan ang magkapatid, puno ng kalituhan at awkwardness ang kanilang mga mata. Luis, sa mahina at pagod na boses. "Kuya Lucas, kung ibibigay natin ito sa kanila, may mabubuhay pa ba?" Lucas, sa mahina at mapagpasyang boses. "Kahit ano pa, hindi na natin kayang itago pa. Pero kung hahayaan natin silang sirain, matiis ba natin?" Kakasimula pa lang ng kanilang kwento. At sa kagubatan na ito, sa gitna ng kadiliman, ang mga pagpipili ang gagawin nila ay hindi lamang magtatakda ng kanilang sariling kinabukasan, ngunit maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan nilang lahat. Ang gubat sa umaga, ang madilim na sikat ng araw na tumatagos sa matataas na puno. Bumalik ang magkapatid na Lucas at Luis sa lugar kung saan natagpuan nila ang kakaibang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila napuno ng pagkabalisa, kundi pati na rin ng isang mahirap na desisyon,
panatilihin ang nilalang o ibigay ito sa iba pang mga albularyo sa nayon. Ang kinakaharap ng magkapatid ay hindi isang bagay na madaling maunawaan nila. Ang nilalang na ito ay hindi isang ordinaryong hayop. Ngunit may kakaibang bumangon sa kanilang mga puso, isang hindi maikakailan na pakiramdam. Maililigtas ba nila ito? O ito ba ay isang bagay na kailangan nilang sirain? Humakbang si Lucas, may hawak na maruming tuwalya sa kamay, marahang pinunasan ang katawan ng nilalang. Kapansin-pansin ang paglaki ng hayop, makintab ang balat at kumikinang pa ang mga mata. Umupo si Luis sa tabi nito, nakatingin pa rin dito ng inosenteng mga mata. Luis, Kuya Lucas, tignan mo nga. Ang sarap. Parang alagang hayop, di ba? Pag-aalaga ng ganito, siguradong magiging kaibigan natin to. Napatingin si Lucas sa nilalang na may hinala. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang nilalang na ito, kahit na mukhang hindi ito mapanganib. Lucas, sa mahina at nag-aalalang boses. Luis, sigurado ka ba? Bakit ganyan ang ulo nito? Bakit ang liwanag ng mga mata nito? Napatingin ang nilalang kay Lucas, kumikinang ang mga mata nito na parang alam ang nangyayari. Nadagdagan ang pakiramdam ng tensyon. Lalong kakaiba ang naramdaman ni Lucas sa nilalang na ito. Kahit na mukhang hindi ito mapanganib, ang maliliit na detalye tulad ng mga mata na kumikinang na parang apoy ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang pagdududa, takot na hindi niya maalis. Nagsimulang magpakita ng kakaibang senyales ang nilalang. Ang balat nito ay naging mas makapal, ang mga pakpak ay umusbong mula sa kanyang likod. Gabi-gabi nagbabago, lumalakas. Luis, tignan mo, Lucas. Nagsisimula na itong tumubo ng mga pakpak. Hindi ba't ka mangha-mangha? Siguradong makakalipad ito na parang paniki. Napaatras si Lucas, hindi umaalis ang mga mata sa nilalang. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay naging mas malinaw. Ang mga kakaibang palatandaan ay hindi maaaring baliwalain. Nagbabago ang nilalang at hindi niya alam kung ito ay mabuti o masamang pagbabago. Lucas, balisa. Luis, huwag ka masyadong maging masaya. Hindi mo ba nakikita? Hindi na ito normal na hayop. Mag-ingat ka. Ang nilalang ay gumawa ng kakaibang tunog, isang mahinang tili, at ang ulo nito ay unti-unting naging parang paniki. Nagsimulang kumalat ang mga pakpak, kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang nilalang na ito ay hindi na isang harmless na nilalang. Nag-transform na ang ulo, lumaki ang mga pakpak na para bang nagiging halimaw. Patuloy pa ba itong alagaan ng magkapatid? O kailangan nilang harapin ang panganib na dulot nito? Tumayo si Lucas, nakakuyom ang mga kamay. Hindi lubos na naunawaan ni Luis ang pagbabagong ito, kakaiba lamang ang nararamdaman, ngunit walang pakialam pa rin sa nilalang. Bumalik si Lucas para tingnan ang nilalang, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Nag-aalala si Lucas. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Hindi mo ba napagtanto? Totoo na ito ay lumaki, ngunit ito ay hindi maganda. Ito ay nagiging isang bagay na hindi natin makontrol. Kung ito ay magpapatuloy, ito ay masisira lahat. Tumingin si Luis sa mga mata ni Lucas, walang sinasabi pero baka sa mga mata nito ang pagkalito. Ang dalawa ay nahaharap sa isang malaking desisyon. Luis, mahina ang boses. Pero inalagaan na natin ito simula pa lang. Pwede na ba natin itong bitawan ngayon? At ngayon, kailangan nilang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Ang hayaan ng nilalang na ito na patuloy na manirahan sa kanila o ibigay ito sa iba pang mga albularyo na nagsimulang maghinala at naghahangad na sirain ito. Magkatabing umupo ang magkapatid, kumikislap ang flashlight sa mesa. Sila ay tahimik, tanging ang mga tunog ng kagubatan at ang kanilang mga pag-aalala. Lucas, determinado ang boses, ngunit nag-aalangan din. Kailangan natin itong ibigay sa mga makakahawak nito. Kung hindi, masisira ang lahat.
Luis, may sakit sa boses, ayaw umalis. Pero magagawa ba natin yon? Pinrotektahan natin, inalagaan, pwede bang isuko na lang natin? Umihip ang hangin, yumanig ang mga puno sa kanilang paligid. The sounds of the night grew louder and louder. Hinarap ng magkapatid na lalaki ang katotohanan na hindi lahat ng desisyon ay madali. Dumating na ang isang pagpipilian at hindi na sila maaaring bumalik. Nanindigan sila sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng awa at takot. Bawat hakbang na kanilang gagawin ay magpapasya hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanila. Ang nilalang na ito ba ay magiging kanilang kaibigan o kanilang kaaway? Madilim ang liwanag sa kabubatan, ang mahinang liwanag mula sa araw ay sumisikat sa maliit na daanan. Mag-isang gumagala si Ube sa kabubatan, kumikinang ang kanyang mga mata na parang flashlight. Kakaibang ingay ang maririnig sa paligid at mabigat ang hangin. Nagbago na ang lahat. Hindi na si Ube ang nilalang na dating nakilala ni Lucas at Luis. Nagiging bagay na ito na hindi makokontrol ng sinuman. At kapag nahayag ang kapangyarihan nito, ang buong baryo ay kailangang harapin ang mga kakaibang senyales, mga nilalang na namamatay sa hindi malamang dahilan at mga sakit na hindi pa nararanasan ng mga tao noon pa man. Isang umaga sa nayon, nakahiga ang mga patay na hayop sa paligid ng mga residential area. Ang mga mansa ng dugo ay nasa lupa pa rin at ang mga tao ay nagpapanik, hindi alam kung ano ang nangyayari. Lumipat ang eksena kina Lucas at Luis na nakaupo sa bahay, nag-aalalang nakatingin sa isa't isa. Luis sa nakakatakot na boses. Lucas, tingnan mo iyang mga hayop na yan. This is not normal. Masyadong biglaan ang lahat. Lucas, alam ko. Simula pa lang. Ube, nagbabago na. At walang makakapag-predict kung ano ang susunod na gagawin ng kapangyarihan nito. Lumabas si Lucas, nakita ang isang patay na aso, puno ng dugo ang bibig, nakahandusay sa gitna ng kalsada. Maingat siyang lumapit, nagmamasid, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Katulad ng naisip ni Lucas, nagsimula ng magpakita ng kapangyarihan si Ube. Hindi na mahinang nilalang, nagiging sandata na ito na kung hindi mapipigilan, ay maghahatid ng pagkawasak sa lahat. Ngunit ano ang magagawa ng magkapatid para mapigilan ito? Tumayo si Lucas sa harap ni Ube, lumaki at lumakas ang nilalang. Hindi na maamo ang mga mata nito, bagkus ay puno na ng ligaw. Hinarap ito ni Lucas at Luis, ngunit walang nangahas na lumapit. Luis, Kuya Lucas, ito hindi na tulad ng dati. Pakiramdam ko ay isang bagay na nakakatakot. Lucas, tama ka. Hindi na ito ang hayop na pinangalagaan natin noon. Ube ay maaaring maging isang aswang. At kung hindi lang tayo ang sisirain nito, kundi ang buong nayon. Mga larawan ng mga albularyo sa nayon, magkakasamang nakatayo, puno ng hinala at galit ang mga mata. Naputol ang eksena sa isang maigting na paghaharap ni Lucas, Luis at mga albularyo. Pero hindi lang panganib ang kinakaharap nila mula sa Ube. Malapit nang mangyari ang isang maigting na komprontasyon. Ang mga albularyo sa nayon, ang dating pinagkatiwalaan ni Lucas at Luis, ay kinukwestiyon na ngayon ang pagkakaroon ng Ube. At hindi sila nagdadalawang isip na kumilos laban sa mga nilalang na itinuturing nilang mapanganib. Nakatayo sina Lucas at Luis na nakaharap sa isang grupo ng mga albularyo, puno ng kawalan ng tiwala ang kanilang mga mata. Ang isa sa grupo, si Mang Vic, ay humakbang pasulong, nagliliyab ang mga mata, may hawak na patpat ng exorcism. Mang Vic, you can't keep protecting this thing. Kung aswang talaga ito, it will bring doom to us all. You can't protect it anymore. Lucas, mabagsik ang boses.
Wala kaming ginawang masama. Baka hindi masamang nilalang si Ube. Hindi mo naiintindihan yon. Isang mainit na pagtatalo ang naganap sa pagitan nina Lucas, Luis at ng mga albularyo. Sa wakas, inutusan ni Mang Vic ang lahat na maghanda upang sirain ang Ube, na pinipilit ang dalawang magkapatid na harapin ang isang mahirap na pagpipilian. Malapit nang mangyari ang isang labanan. Patuloy bang protektahan nina Lucas at Luis ang Ube o ibibigay nila ito sa mga taong pinagkakatiwalaan nila noon? Parehong naramdaman ng magkapatid na, bukod sa nilalang na ito, haharapin din nila ang pagtataksil ng mga itinuturing nilang kakampi. Nakatayo si Luis na nakatingin kay Ube, puno ng pag-aalala at pagtatalo ang kanyang mga mata. Alam niyang kung talagang aswang si Ube, walang paraan para maisalba ito. Luis, mahina ang boses, desperado. Kuya Lucas, kung talagang aswang si Ube, dapat ba nating hayaan? Pero hindi naman masama yon, di ba? Kung wala tayong gagawin, it will become an uncontrollable danger. I don't know, Luis. But we can't keep it like this. It's changing me. Tahimik na nakatayo si Ube, ang dugo ang mga mata ay nakatingin sa magkapatid. Ang nilalang ay naghihintay ng desisyon, ngunit walang nakakaalam kung ito ang magiging wakas o simula ng isang sakuna. Sa wakas, kinailangan nilang harapin nina Lucas at Luis ang katotohanang ayaw nilang aminin. Ube was not a harmless creature. At kung hindi sila kikilos ngayon, masisira ang lahat. Pero magagawa ba nila yon noong naramdaman pa nila ang pagmamahal at koneksyon sa nilalang na nakasama nila sa sobrang hirap? Isang maulap na umaga sa nayon, umaalingaw ang tilaok ng mga tandang sa maigting na hangin. Si Lucas at Luis ay nakatayo sa harap ng bahay, naghahanda na umalis. Nasa kamay ni Lucas ang isang backpack na naglalaman ng ilang gamit, nalilito ang kanyang mga mata, na para bang tinatakasan niya ang isang bagay na hindi niya maibabalik. Nagdesisyon na sila. Hindi maibigay ni na Lucas at Luis si Ube sa iba pang mga albularyo. Ngunit ang desisyong iyon ay hindi madali. Hindi lamang nagkaroon ng panganib mula sa mismong nilalang, kundi ngayon panganib mula sa mga taong dati nilang pinagkatiwalaan, kanilang mga kapwa practitioner. Ang banta na ito ay kumalat sa lahat ng dako at ang kanilang pagtakas nagsimula. Palihim na naglakad ang magkapatid sa ilang ng mga lansangan, madilim ang mga ilaw sa kalye. Napatingin sila sa paligid, hindi nila alam kung sino ang sumusunod sa kanila. Unti-unting napalitan ang eksena sa nag-aalalang mukha ni Lucas, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Lucas, hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Alam ng mga albularyo ang tungkol sa Ube at hindi nila tayo pababayaan. Pero kung ibibigay natin, tapos na. Ngayon, tumakbo na lang tayo. Lumingon si Luis, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganap na nagbago ang kanyang buhay dahil sa isang mahirap na desisyon. Luis, Kuya Lucas, ako ayoko umalis ng village. Pero kung hindi, makakaligtas ba tayo? Hindi lang sila tumataka sa Ube, kundi pati na rin sa sarili nilang mga kasamahan. Ang mga albularyo, ang mga taong itinuring nilang pamilya, ngayon ay kaaway na nila. At bawat hakbang na kanilang gagawin ay mas malalim sila sa isang madilim na mundo na puno ng hindi lamang mga nilalang kundi pati na rin ang pagkakanulo. Nagsimulang tumakas ang magkapatid sa maliliit na daanan na hiwalay sa residential area. Dapat silang makipagtulungan sa mga tao mula sa labas ng nayon upang magtago. Mabilis na nagbabago ang eksena, nagbabago ang liwanag, ang mga palatandaan ng isang buhay na nawasak. Luis, Kuya, saan tayo pupunta? Sino mayon ang mapagkakatiwalaan natin? Lucas, matigas ang boses, ngunit puno ng pag-aalala. Maghahanap tayo ng mga tao sa labas ng village. Matutulungan nila tayong magtago. Pero kailangan mong intindihin, Luis, hindi na ito basta pagtakas.
Tungkol ito sa buhay at kamatayan. Hindi natin hahayaang mahuli si Ube. Isang madilim na gabi, ang dalawang magkapatid ay nakahiga sa isang abandonadong bahay na gawa sa kahoy, na ginagawang parang saradong kahon ang puwang dahil sa magaspang na tabla. Sa labas, kakaibang ingay, parang may hinahanap. Tuwing gabi, lumalapit ang banta. Palakas ng palakas ang ingay sa labas. Hindi na upo ang mga albularyo. Sinimulan na nilang manghuli sina Lucas at Luis, hindi lang para patayin si Ube, kundi para parusahan din sila sa kanilang pagtataksil. Makakaligtas kaya ang magkapatid sa sitwasyong ito? Isang grupo ng mga estranghero ang lumitaw ng gabing iyon, pumasok sila sa abandonadong bahay. Nagtago sina Lucas at Luis sa isang madilim na sulok. Ang ilaw ng flashlight ay tumama sa lupa na nagbigay ng anino sa mga estranghero. Luis. Kuya, sila ba yan? Lucas. Manahimik ka. Huwag mong hayaang malaman nila. Huminto ang mga estranghero, tumingin sa loob ng bahay, ngunit sa kabutihang palad ay hindi nila nakita ang dalawang magkapatid. Nakahinga ng maluwag sina Lucas at Luis. Ngunit hindi natapos ang tensyon. Habang nagpapatuloy ang pagtakas, hindi lamang kinailangan nina Lucas at Luis na harapin ang banta mula sa mga albularyo, kundi kailangan din harapin ang tunggalian sa kanilang sarili. Kailangan nilang magpasya sa pagitan ng pagprotekta sa Ube at sa mga tao sa nayon o sa kanilang sariling buhay. Nakaupo ang magkapatid malapit sa apoy, ang liwanag ng apoy ay nagniningning sa kanilang mga mukha. Tumingin si Lucas kay Luis, puno ng pagod at kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Lucas, kung iwan natin si Ube, magiging danger ba siya sa buong mundo? Pero kung protektahan natin siya, we will have to live on the run forever. Luis, hindi ko alam. Pero kahit anong mangyari, gusto ko pa rin siyang protektahan, kuya. Isang malamlam na liwanag mula sa di kalayuan ay unti-unting lumalapit. Isang grupo ng mga estranghero ang papalapit sa bahay. Tumayo sina Lucas at Luis, naghahanda na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, hindi alam na laging naghihintay ang panganib sa unahan. Hindi solusyon ang pagtakas. Pero kung hindi, kamatayan lang ang haharapin nila. At ang bawat susunod na desisyon ni Lucas at Luis ay magiging turning point na maglalapit sa kanila sa nakakatakot na katotohanang hindi nila kailanman naisip. Isang gabi, ang madilim na liwanag ay nasala sa mga lumang puno sa kabubatan. Si Lucas at Luis ay nakatayo sa tabi ng batis, nakatingin sa unahan, kung saan nakatayo si Ube, tahimik. Ang kakaibang nilalang na ito ay naging isang kailangang-kailangan na bahagi ng kanilang buhay. Ngunit ngayon, nahaharap sila sa desisyong buhay o kamatayan. Sa wakas, dumating na rin ang tanong. Patuloy pa kayang protektahan nina Lucas at Luis ang Ube, o kailangan na nilang iwanan ang nilalang na ito para protektahan ang sarili nilang buhay at buhay ng mga tao sa nayon? Lumaki ang panganib at kailangan nilang gumawa ng pangwakas na desisyon, isang desisyon na magpapabago sa kanilang buhay. Nag-isang nakatayo si Lucas sa tabi ng batis, mabigat ang mga mata. Nakaupo si Luis sa isang bato, nakayuko ang ulo, walang sinasabi. Naramdaman ng magkapatid na tumaas ang tensyon at takot. Lucas, masyado na tayong lumayo, Luis. Hindi na tayo makakabalik. Kung ibibigay natin sa kanila ang Ube, tapos na ang lahat. Pero kung itatago natin ito, maaari ba itong maging isang hindi makontrol na panganib? Luis. Lucas, hindi ko alam. Ube, hindi naman siguro masamang nilalang iyon. Inalagaan na natin, pinrotektahan. Kaya ba natin itong talikuran ng ganito? Tahimik na nakatayo si Ube, kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa magkapatid na para bang naiintindihan nito ang kalituhan sa kanilang mga puso. Ube is not completely bad creature. Sa mga mata nito, sina Lucas at Luis ay may nakita, isang katotohanan na kahit kailan ay hindi nila pinangahasang aminin.
Si Ube ay hindi lamang isang hayop, ngunit marahil isang bahagi nila, isang bahagi ng mundo na hindi nila naiintindihan. Tumingin si Lucas sa maningning na mga mata ni Ube, isang malabo at magkasalungat na pakiramdam ang bumabangon sa kanyang puso. Ang dalawang magkapatid ay tumahimik, walang sinasabi, tanging ang tunog ng batis na lagaslas. Lucas, tama ka. Hindi tayo mabubuhay sa takot magpakailanman. Kung talagang hindi masama si Ube, kailangan nating gumawa ng paraan para protektahan ito, protektahan ang pamilya natin at ang baryong ito. Pero ano ang haharapin natin? May lakas ba tayong lumaban? Nagdilim ang paligid at lumabas mula sa dilim ang isang grupo ng mga albularyo. Sa pangunguna ni Vic, malamig at determinado ang kanyang mga mata. Ngunit nang magdesisyon sina Lucas at Luis, hindi nila inasahan na ito ay magtutulak sa kanila sa isang matinding digmaan. Ang mga albularyo na dati nilang pinagkatiwalaan, ngayon ay wala ng katapatan. Ang panganib ay hindi lamang nanggaling sa UB, kundi sa kanilang mga kapwa practitioner. Si Mang Vic ay humakbang pasulong, hawak-hawak ang exorcism stick sa kanyang kamay, puno ng puot ang kanyang mga mata. Mang Vic, malaking pagkakamali ang nagawa mo. Delikadong nilalang si Ube at hindi mo ito may patuloy na protektahan. Kung hindi mo ito ibibigay, babayaran mo ang halaga. Nagsimula ang isang away. Sinalakay ng mga albularyo sina Lucas at Luis, malalakas na hampas, mahiwagang mahika ang ginamit. Mabangis na lumaban sina Lucas at Luis, ngunit hindi nila inaasahan na ang laban na ito ay hahantong sa malalaking sakripisyo. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa buhay o kamatayan. Ito ay isang labanan ng pananampalataya, ng proteksyon at pagkakanulo. Kapag pareho sina Lucas at Luis ay nakatayo sa pagitan ng dalawang pagpipilian, patuloy na protektahan si Ube o sumuko, ang sakripisyo ay hindi maiiwasan. Napatumba si Lucas, umaagos ang dugo mula sa sugat sa ulo. Pilit na tumayo si Luis, tumakbo para tulungan siya. Ngunit hindi pa rin nila napigilan ang pag-atake ng mga albularyo. Albularyo. Luis, are you okay? Lucas. Luis, we have to protect UB. This is our choice. There is no turning back. Lumitaw si Ube mula sa dilim, lumawak ang mga pakpak nito, parang flashlight ang liwanag mula sa mga mata nito. Sinimulan ng nilalang na gamitin ang kapangyarihan nito para protektahan sina Lucas at Luis, inatake ang albularyo. Si Ube ay hindi na isang hindi nakakapinsalang nilalang. Ito ay naging isang kailangang-kailangan na bahagi ng buhay ng magkapatid. At sa huli, ito ay tumayo upang protektahan sila. Ngunit ang sakripisyo ni Lucas at Luis sa labanang ito ang magpapasya sa kanilang kapalaran at ng buong nayon. Sa wakas, natapos ang labanan. Ibinaba si Vic at umatras ang ibang albularyo. Si Lucas at Luis ay nakatayong humihingal, natatakpan ng mga sugat, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Lucas, kami ay nanalo, ngunit ang presyo ay masyadong malaki. Ngunit ang Ube ay napatunayan na ito ay hindi isang panganib, ito ay isang bahagi ng sa amin. The war is over, but new journey begins. Magpapatuloy ba sina Lucas at Luis sa landas ng albularyo, o makakahanap na sila ng bagong direksyon, kung saan sila mabubuhay sa katotohanan kasama si Ube, hindi na matatakot?